Saan ba talaga magandang mag-ipon ngayong 2026? Kung may extra kang pera, saan mo dapat ilagay para mas lumago ang ipon mo? Sa Pag-ibig MP2 ba? Digital banks? Or traditional banks na matagal na natin ginagamit? Sa video na ito, ikukumpara natin ang tatlong ito. Pag-uusapan natin ang interest rates, mga pros and cons, at kung alin ang pinakamagandang pagpipilian depende sa financial goals mo. Hi mga Mima, Ate Roda is here, your simple guide sa SSS, Government at Adulting Life. Unahin natin ang Pag-ibig MP2. Isa ito sa pinaka-popular na savings program para sa mga gustong mag-invest ng mababa ang risk. Ang pinakamalaking dahilan kung bakit maraming Pilipino ang pumipili nito ay ang mataas nitong dividend rate. Para sa 2025 performance na inanunsyo noong 2026, ang declared dividend rate ay 7.12%. At ang pinakamaganda dito ay tax-free ang earnings mo. Pero may kapalit ito. Ang cons naman is ang Pag-ibig MP2 ay may 5 years maturity. Means hindi mo magagalaw ang pera hanggat hindi pa nagmamature. Kung long-term ang goal mo, isa ito sa pinakamagandang options. At kung gusto mong malaman kung paano mapalaki ang inyong MP2 savings kahit 500 pesos lang ang kaya mong ihulog or ipunin bawat buwan, watch our uploaded videos para matutunan mo ang mga simpleng strategy na pwedeng makatulong sa pagpapalago ng iyong savings. Next is digital banks. Patok na patok ang digital banks dahil mas mataas ang interest kumpara sa traditional bank. Karamihan ang interest rates ay nag-aalok ng 2% up to 6% base interest. At may ilang promotional rates na umaabot pa sa 8% up to 10% depende sa mga requirements. At ang pinakamalaking advantage nito ay anytime mong pwedeng ma-access ang pera mo gamit lang ang mobile app. Kaya kung emergency fund ang binubuo mo o gusto mong madaling ma-withdraw ang ipon mo or savings mo, digital banks ang magandang pagpipilian. At kung gusto niyong malaman kung alin ang pinakamaganda na digital banks ngayong 2026, pati na ang kanilang interest rates, features at mga pros and cons, check our uploaded videos. Doon mas detalyado nating pinagkumpara ang mga top digital banks para matulungan kayong makapili ng pinakabagay para sa iyo. Pangatlo, traditional banks. Hindi mawawala ang traditional banks dahil sila pa rin ang ginagamit sa payroll, pagbayad ng bills at everyday transactions. Pero kung interest lang ang pag-uusapan, mababa ito. Kadalasan ay nasa 0.01% up to 0.50% lang ang regular savings account. Kaya kung ang goal mo ay paluguin ang iyong savings, hindi ito recommended. Kaya saan nga ba talaga maganda mag-ipon ngayong 2026? Kung ang hanap mo ay highest potential return at long-term savings, panalo ang Pag-ibig MP2 dahil sa dividend rate nito na 7% yearly. At kung gusto mo naman ng mataas na interest pero madaling ma-access ang pera, piliin ang digital banks. At kung kailangan mo ng account para sa payrolls, bills at everyday transactions, sapat na ang traditional bank. Sa totoo lang, hindi mo kailangan pumili ng isa. Mas maganda hatiin ang ipon mo based sa purpose nito. For example, ang emergency fund ay sa digital bank. For long-term savings, gamitin ang Pag-ibig MP2. At for everyday transaction or pay bill, sapat na ang traditional bank. Ikaw, saan nakaipon ang pera mo ngayong 2026? MP2 ba, digital bank o traditional bank? Kung nakatulong ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe kay Ate Roda para sa mga tips ng pag-iipon, pag-invest at personal finance. Thank you so much for watching and see you on our next vlog.